ang hacienda sang-ayon sa napag-usapan ninyo. Tapos i-update mo ako. Pero ma'am, paano yung ibang gusto magbenta ng lupa? Wala nang ibang mahalaga sa akin kundi ang hacienda Santibáñez. Sakaling may ibang seller na mag-i-inquire, sabihin mo may nakabili na. Sige po, sasabihan ko kayo kapag nakausap ko na si Mr. Santibáñez. Oo, maghihintay ako. I-atras ko na ang paghingi ng sustento mula sa kanya para mapabilis ang aming diborsyo. Belia, sinisiguro ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo yan. Dahil paliligayahin kita na sobra kapag naikasal na tayo, higit pa sa inaasahan. Kung nasan ka, naroon din ang langit ko. Lahat ng araw, nagdiriwang ako. Dito sa aking puso, ang ating paraiso. Ang tahanan ng pag-ibig na di magbabago. Mahal kita, walang hanggan, ibigin ka, ikaw lamang. Itatangi ko mapagkailanman, hinding-hindi ka iwan. Mahal kita, asahan mo, ang puso ko'y tanging sa'yo. Sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita, mahal kita. Wala na iba. May mensaheng ipinaabot ang asawa mo, si Marimar Perez. Anong kailangan niya? Ipinaurong niya ng lahat ng hinihingi niya. Ang gusto niya lang ay matapos ng divorce niya as soon as possible. Seryoso kayo? Oo naman. At yun ang sinabi niya. Tapusin ang diborsyo. Bakit ganun? Bakit nagmamadali siya ngayon? Hindi kaya patibong niya lang ito, attorney? Mababaliw na sa lungkot si Angelica. Alam ko, Inocencia. Pero wala akong magagawa. Ito ang pinakamabuti para sa pamilya ko. Baka naman may paraan para pwede na rin silang tumira dito ng anak mo. Nakasama mo. Wala. Wala, Inocencia. Imposible. Mas mabuting nasa hacienda si Angelica kahit hindi niya ako kasama. Hindi niya kayang mabuhay kahit saang lugar kung hindi ka niya kasama. Pero ito lang ang solusyon. Tanggapin na natin ang realidad. Hindi mo ba siya pwedeng bigyan ng pag-asa? Walang minutong dumara na hindi ko iniisip ang sitwasyon namin. At ang tanging solusyon ay ibenta ang hacienda. At gamit ang mapagbebentahan, magsisimula kami ni Angelica ng bagong buhay. Yun sana ang pinaplano ko. Nakuha mo ba? Ibibenta mo na pala ang hacienda. Oo, Inocencia. Sabi ni Angelica, binigay mong garanti ang lupa kay Marimar para sa mga utang mo. Oo. Kinailangan ko mamili sa pagitan ng hacienda at ng kalehan. Kapag naibenta ko na ang lupa, may pambayad na ako kay Marimar. Maayos ko pa ang buhay ko. Tama nga ang naisip mo, Renato. Meron lang problema. Ang hacienda ay hindi lang sa akin at buo itong bibilhin ng buyer. Nakahanap ka na agad ng buyer? Oo. Pero kailangan ko munang konsultahin ang anak ko. Sigurado akong papayag si Sergio. Dati pa siya walang interes sa hacienda. Sana tama ka. Kung alam mo lang kung gaano kasakit para sa akin ang ibenta ang hacienda. Oo. Alam ko, Renato. Kaya lang, wala ka nang mapagpipilian. Yan ang katotohanan, Inocencia. Wala na akong mapagpipilian. Hindi siyempre. Walang dahilan para gawin niya yon. Gusto niya itong madaliin dahil marami pa siyang gustong gawin. Okay. Bahala si Marimar. Pero hindi ko lang basta pakakawalan ang anak ko. Wala namang nagsasabi noon. Ang gusto ko, maging bahagi ako, maging ng pag-aaral niya. Kung ganun ba, pwede ko nang sabihin kay senyora na pumapayag ka na? Oo, ganun na nga. Payag ako, maliban sa pagsuko sa custody ng anak ko. Actually, wag mo na siyang kausapin. Ako na lang ang kakausap kay Marimar. Nagpunta pa rin po ako dito kahit ayaw ni Lola.
Baka mas magalit siya niyan. Bahala po siya. Basta gusto ko po dito kasi masaya ako tuwing nandito ako. Isa pa, nakakakain din ako nang hindi ko pa natitikman noon. Nag-away nga kaming dalawa niya ni Edelmira. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang marinig. Pero talagang matigas ang ulo niya eh. Ang sabi ba naman tuturuan ko lang daw ng masamang ugali ang apo niya. Ang sabi ko naman, dito sa El Realengo, ang nag-iisang mabait at kagalang-galang ay ikaw lang. Clorinda, maaari mo ba akong tulungan? Para saan, Iha? Para magturo sa mga taga rito, para matuto sila. Alam ko namang nagkakaisang mga tao dito at iginagalang kanila. Gusto ko silang maging... Sibilisado. Ganun na nga, Clorinda. Kaya nga gusto ko makagawa ng balon para makita ko kung makikipagtulungan sa akin ng iba. Kapag may balon na, magkakaroon na ng tubig ang lahat. Pero marumi nga ang tubig dito, kaya mahirap mangyari yan. Clorinda, pag-isipan mo ang sinabi ko. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi pa ba sila nakakapag-usap ng anak niya? Sa palagay ko, hindi pa. Wala pa siyang nabanggit. Wala ngayon sa Mexico, anak niya. Kailangan na lang nating hintayin na makapag-usap silang dalawa. Kapag maayos ng lahat, wala nang problema. Talaga, Miss Aldama? Oo, Elena. Sa wakas, natutupad na ang lahat ng plinano ko. Abot kamay ko ng tagumpay. Kapag meron ng update, balitaan mo ko agad, ha? Please come in.